kalsada ng Barangay Coronho, may nakatayong mansyon na matagal nang iniiwasan ng lahat. Wala itong ilaw. Wala ring ibon na dumadako. Kahit ang hangin ay tila umiiwas dito. Ang tawag ng matatanda roon, ang mansyon ng mga nawawalang kaluluwa. Ayon sa alamat, bawat 10 taon, may isang taong nawawala. Walang bangkay, walang bakas, parang nilamon ng lupa. Si Daniel, isang content creator na mahilig sa urban legends, ay hindi naniwala sa mga kwento. Isang gabi, dala ang kamera at flashlight, pumasok siya sa mansyon upang patunayan na kathang-isip lamang ang lahat. Pagbukas pa lang niya ng pinto, CREAAAAAK. Parang may buntong hiningang sumahubong sa kanya. Ang loob ay balot ng alikabok, may mga retrato sa dingding na tila aalis. Ibalik mo ang kaluluwa ko. Pinatay niya ang kamera, nanginginig ang kamay. Biglang bumagsak ang temperatura. Ang hininga niya'y naging usok. Nakarating siya sa isang silid na puno ng sirang salamin. Sa gitna nito ay may isang malaking salamin na buo pa. Nang tumingin siya, hindi ang refleksyon niya ang nakita, kundi ang sarili niyang katawan, nakabitin, walang mga mata, nakangiti. At sa likod nito, may nilalang na matangkad, may sungay, ang balat ay parang sinunog na laman. Ang mga matay pula na parang nag-aapoy. Ang bibig ay pa ng mga pangil, at sa bawat paghinga nito ay may sigaw ng daan-daang kaluluwa. Ako ang tagapag-ingat ng mansion, ungol ng nilalang. Bawat papasok may kapalit. Mula sa mga pader, lumabas ang mga anino, mga dating biktima. Wala silang mukha, tanging bibig na sumisigaw sa sakit. Hinawakan ng demonyo ang noo ni Daniel. Sa isang iglap, bumuhos ang lahat ng alaala niya, ang takot, ang pangarap, ang buhay, at isa-isang hinigop ng demonyo. Ang mansyon ay hindi tahanan ng multo. Isa itong bitag. Bawat kaluluwang kinukuha ng demonyo ay nagiging bahagi ng bahay, ang dingding, ang sahig, ang mga bulong sa hangin. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang kamera ni Daniel sa labas ng mansyon. Sa huling footage, makikita siyang nakatitig sa kamera, walang mga mata, at pabulong na nagsabi. At sa loob ng mansyon, may bagong retrato sa dingding. Isang lalaking nakangiti, si Daniel. Isang napakalaking bunganga na puno ng matutulis na ngipin. Tumakbo si Joel, pero bawat hakbang niya, tila humahaba ang tulay. Narinig niya ang kalansing ng bakal, ang tunog ng kuko na kumakayod sa Barangay San Isidro, may isang lumang tulay na bakal na matagal nang hindi ginagamit. Kinakalawang ang mga gilid, may mga nawawalang tabla, at sa ilalim nito'y rumaragasa ang maitim na ilog na tila walang ilalim. Ayon sa matatanda, huwag na huwag tatawid doon kapag alas 12 ng hating gabi, lalo na kung mag-isa ka. Doon daw lumilitaw ang aswang sa tulay. Hindi ito basta-bastang aswang. Noong una, wala ring naniniwala si Joel, isang binatang umuwi gabi-gabi galing trabaho. Isang gabi, nasaraan ng motor sa gitna ng daan. Ang pinakamalapit na shortcut pauwi ay ang lumang tulay. Kwento lang yun, bulong niya sa sarili habang itinutulak ang motor. Tahimik ang paligid, walang kuliglig, walang polaka. Tanging tunog ng bakal na tinatapakan niya at ang mahinang lagaslas ng ilog sa ibaba. Sa gitna ng tulay, may naamoy siya. Hindi normal na amoy. Parang nabubulok na karne na hinaluan ng dugo. Bigla niyang narinig ang mahinang iyak. Mas mahigit, dulo ang isang boses ng babae, mahina, nanginginig. Sa unahan, may nakita siyang babaeng nakaputi, nakaupo sa gilid ng tulay, nakatalikod. Mahaba ang buhok, basang-basa, at tila may tinatagong sugat sa likod. "Miss, okay ka lang?" tanong ni Joel. Tumigil ang iyak, dahan-dahang lumingon ang babae. Wala siyang mata, dalawang itim na butas lamang ang nakatitig kay Joel. Bango pa ang bibig, sobrang lawak, halos mapunit ang mukha, at mula rito'y tumulo ang makapal na laway na may dugo. Biglang humaba ang kanyang leeg, gumapang palabas ang mga buto, at narinig ni Joel ang malutong na pag-crack ng laman. Ang kanyang likod ay naging tiyan, at ang tiyan ay naging bibig, isang napakalaking bunganga na puno ng matutulis na ngipin. Tumakbo si Joel, pero bawat hakbang niya, tila humahaba ang tulay. Narinig niya ang kalansing ng bakal, ang tunog ng kuko na kumakayod sa sahig. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang anino, nakadapa. Nakabaligtad ang ulo, tumatakbo gamit ang kamay at paa. Nang marating niya ang dulo ng tulay, biglang may humawak sa kanyang dibdib. Mainit,
Malagkit, isang nilalang na may balat ng tao pero laman ng halimaw, nakangiti habang tumutulo ang dugo sa ngipin. Sa tulay, walang nakakatakas. Kinabukasan, natagpuan ang motor ni Joel sa gitna ng tulay. Walang bakas ng tao. Simula noon, tuwing hating gabi, may mga iyakan ng babae. At sabi ng matatanda, hindi ginagaya ng aswang ang boses ng iba. Ginagamit niya ang huling tinig ng mga biktima niya. Kaya kung marinig mo ang pamilyar na boses sa tulay sa 10 oras ng gabi, huwag kang lilingon, huwag kang sisigot, at higit sa lahat, huwag kang tatawid. Kung nagustuhan nyo ang acting video ngayong, pwede kayong mag-comment sa baba at kung may gusto kayong ipagan na kwentong katatakutan, pwede kayong mag-comment sa baba at yan ay ating gagawa ng video. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok, may isang lumang banga na matagal nang nakabaon sa ilalim ng isang balong tuyo. Sabi ng matatanda, huwag na huwag ninyong gagalawin ang bandang yun dahil may halimaw na nakatali sa loob. Ngunit dahil sa kahirapan at kakulangan sa tubig, napilitan ng ilang taga-baryo na linisin ang balon. Isa sa kanila si Marco, isang binatang walang takot dahil desperado siyang maghanap ng mapagkakakitaan. Habang hinuhukay niya ang loob ng balon, tumama ang pala sa matigas na bagay. Flang! Isang banga, malaki ito, kulay itim, at puno ng mga sinaunang ukit na parang mga taong humihiyaw sa sakit. Nanginginig ang kamay ni Marco nang hinailan niya ito paitaas. Pagkabitaw nito sa pagkakalibing, biglang lumamig ang hangin at namatay ang mga ilaw sa paligid. Buksan mo, isang bulong ang umalangaw-ngaw. Hindi alam ni Marco kung isip lang niya iyon, ngunit dahan-dahan niyang inalis ang takip ng banga. Sa unang sandali, wala. Ngunit maya-maya, may tumulo na itim na likido mula sa loob. Sumunod ang isang kamay, mahaba, payat, at may mga kukong parang kutsilyo. Isang nilalang ang gumapang palabas. Wala itong mata, ngunit may malaking bunganga sa gitna ng mukha na puno ng ngiping matutulis. Bawat galaw nito ay may kasamang tunog ng bali ng buto. Tumakbo si Marco papalayo, ngunit bigla siyang hindi makasigaw. Parang kinuha ng halimaw ang kanyang tinig. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang katawan ni Marco sa tabi ng balon, walang mukha, at bukas ang bibig na parang sumisigaw. Pagkalipas ng isang linggo mula nang mamatay si Marco, bumalik muli ang baryo sa normal. Ngunit tuwing hating gabi, may nakakarinig ng, "Buksan mo ulit," at sa lalim ng balon. Wala na ang banga. Pagkaraan ng ilang linggo, unti-unti nang nalimutan ng baryo ang nangyari kay Marco. Tulad ng lahat ng bangungot, natabunan ito ng ingay ng pang-araw-araw na pamumuhay, ng tawanan sa umaga, tunog ng palayan, at sigawan ng mga naglalarong bata. Ngunit sa bawat hating gabi, may iisa pa ring gising. Si Tomas, ang tahimik na tagapag-alaga ng lumang balon. Simula nang mawala ang banga, napansin niyang hindi na tumataas ang level ng tubig, ngunit hindi rin ito nauubos. Parang may humihigop mula sa ilalim, hindi ng tubig, kundi ng buhay. Isang gabi, habang nagbabantay siya, narinig niya muli ang bulong. Buksan mo ulit, ngunit ngayon, malinaw na malinaw ang tinig. At, galing ito sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Hindi niya makita ang mukha, parang tinatakpan ito ng gumagalaw na anino. Marco, mahina niyang tanong. Ngumiti ang nilalang, ngunit hindi gumalaw ang bibig. Ang ngiti ay umusbong sa mismong balat ng mukha, parang hinihiwa mula sa loob. Sa isang iglap, biglang bumigat ang katawan ni Tomas. Parang may humawak sa kanyang mga paa mula sa ilalim ng lupa. Pilit siyang sumigaw, ngunit walang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Kinabukasan, natagpuan siya sa tabi ng balon. Buhay! Ngunit mula noon, hindi na siya muling nagsalita. Hindi alam ng baryo kung ilang taon ang lumipas matapos ang pag-aalay ni Tomas. Bumalik ang lahat sa katahimikan, tunay na katahimikan. Wala nang patayan, wala nang nawawala, wala nang bulong sa hating gabi. Ngunit ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugang tapos na ang sumpa. Isang gabi ng tag-ulan, bumigay ang bahagi ng lupa sa tabi ng balon. Bahagyang gumuho ang lupa at lumitaw ang isang lumang tapayan ng banga, basag-basag, puno ng ugat at may natuyong itim na likido sa mga bitek. Hindi ito dapat naroon. Ang mga matatanda ay nagtipon. Ang albularyo, ang uli sa kanyang lahi, ay bumalik dala ang kanyang mga dasal, orasayon, at sinaunang selyo. Ngunit nang ailapit niya ang kanyang kamay sa banga, bigla itong umalog mula sa loob. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may tunog na lumabas, hindi sigaw, hindi ungol, kundi isang tinig ng tao. Pagod na ako, napaatras ang lahat, umiyak ang matandang albularyo, hindi na ito halimaw, bulong niya.
Isa na itong kaluluwang hindi na marunong mamatay. Ipinatawag ng albularyo ang buong baryo. Sa gitna ng ulan, kidlat at kulog, inilagay ang banga sa harap ng balon. Kung papatayin natin ito, kailangan itong mamatay bilang tao, wika niya. Isa-isang inilapit ng mga taga-baryo ang kanilang mga palad sa banga. At sa bawat hawak nakita nila ang mga kasalanan na kanilang itinago, inggit, panlilinlang, pananakit, kasakiman. Sa bawat paggamit, bumigli ang anino ng halimaw sa loob ng banga. Hanggang sa tuluyan itong lumiit. Hanggang sa maging hugis isang umiiyak na bata. At sa huli, narinig nila ang pinakahuling